Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Ginang Jumedel Sol M. Sanico. Ngayon, tatalakayin ko at ng aking mga kagrupo na sina Binibining Catherine Ann Bisire, Binibining Mary Ann Adora at ako, Binibining Rowena Paradero, ang ikalimang yugto na ang 5 makrong kasanayang pangwika. So, ang 5 makrong kasanayan ay ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood. So, sa pakikipagkomunikasyon ng tao sa anyong verbal man o di kaya anyong de-verbal, ang kanyang kakayahan sa larangan ng pagpapahayag ay lagi nang nasasangkot. So sa kahusayan niya sa pagpapahayag, dito nakasalalay ang linaw ng mensaheng nais niyang iparating sa kanyang kapwa. So upang ang tao ay mag-angkin ng isang mabisa at maayos na paraan ng pagpapahayag tungo sa isang matagumpay na pakikipagkomunikasyon, so nararapat na paunlarin niya ang kanyang kasanayang pangwika. So itong 5 kasanayan na ito. So ang kasanayang pangwikang ito ang magiging tuntungang kaalaman ng isang tao upang mabisa niyang maipahayag ang mensaheng nais niyang ipaabot. Okay, dumako na tayo ngayon sa unang kasanayan, ang pakikinig. So ayon dito, ito ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pandinig at pag-iisip. Aktibo ito dahil nagbibigay daan ito sa isang tao na pag-isipan, tandaan at ianalisa ang kahulugan at kabuluhan ng mga salitang kanyang napakinggan. Ibig sabihin, ang kasanayan na ito ay pagtugong mental at pisikal sa mensaheng nais ipabatid ng tagapagdala. So, ang sensoring pakikinig ay nananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. At naririnig natin ang mga tunog na nagsisilbing stimuli. Ang wave stimuli na ito ay dumaraan sa auditory nerve patungo sa utak. Kahit pa man tayo ay may ginagawa, ay nanatiling bukas ang ating sensoring pakikinig at aktibong nakikinig kahit pa hindi tayo nakatingin o nakatuon sa nagsasalita. Dito naman tayo sa pamamaraan sa mabisang pakikinig. Una, alamin ang layunin sa pakikinig. So, mahalaga ito na alam mo kung ano ba talaga ang iyong layunin kung bakit ka nakikinig sa isang usapan. So, pangalawa, magtuon ng matamang pansin sa pinakikinggan. So, dapat kung ikaw ay nakikinig, dapat mayroon kang focus sa nagsasalita upang mas maunawaan mo ang iyong pinapakinggan. Pangatlo, dapat alamin ang pangunahing kaisipan sa pinakikinggan. Pang-apat, maging isang aktibong kalahok. Pang-5, iwasang magbigay ng maaagang panghuhusga sa kakayahan ng tagapagsalita at iwasan ang mga tugong emosyonal sa naririnig. Dumako naman tayo sa 5 uri ng pakikinig. Una ay ang diskriminatibo. Ang layunin ng diskriminatibong pakikinig ay matukoy ang pagkakaiba ng pagsalita at di pasalitang paraan ng komunikasyon. Binibigyang pansin nito ang paraan ng pagbigkas ng tagapagsalita at kung paano siya kumikilos habang nagsasalita. Kung ikaw ay isang diskriminatibong tagapakinig, ay hindi ka lamang basta-bastang nakikinig dahil binibigyan mo rin ng pansin ang paraan ng pagbigkas ng iyong tagapagsalita. Binibigyan mong pansin kung paano siya kumikilos, yung mga galaw ng katawan, kumpas ng kamay niya habang siya ay nagsasalita. Pangalawa ay ang komprehensibo. Ang kahalagahan nito ay maunawaan ang kabuuan ng mensahe o maintindihan ang nilalaman at kahulugan ng kanyang pinakikinggan. Ang uri ng pakikinig na ito ay mahalaga sapagkat dito malalaman kung naiintindihan mo ba or kung nauunawaan mo ang mensahe na nais ipaabot o iparating ng tagapagsalita. Ang pangatlo naman ay ang paglilibang. Ang layunin nito ay upang malibang o aliwin ang sarili o ginagawa para sa sariling kasiyahan. Halimbawa nito kapag kayo na mga kaibigan mo ay nagkukwentuhan at ang mga kwento ninyo ay nakakatawa, ginagawa mo ang pakikinig na ito para maaliw ang iyong sarili. Pang-apat naman ay ang paggamot. Ang kalagahan naman nito ay matulungan
ng tagapakinig ang nagsasalita na madamayan o makisimpatya sa pamamagitan ng pakikinig sa hinaing o suliranin ng nagsasalita. Halimbawa nito kapag ang iyong kaibigan o mahal sa buhay ay may problema. Malaking tulong ang iyong pakikinig para maibsan yung mga nararamdaman o yung bigat ng nararamdaman nila. Ang panghuli ay ang critical. Ang layunin nito ay gumamit ng pagbubuo ng hinuha upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri sa paksang naririnig. Ngayon naman, dito na tayo sa mga elementong nakaka-impluwensya sa pakikinig. Una ay dad o gulang. So kung bata ang nakikinig ng pahayag, di na kailangang mahaba ang pahayag dahil masyadong maikli ang kanilang interes bukod pa sa kanilang kakulangan sa pang-unawa. Sa mga maedad o matatanda na, ay hindi rin mabuti ang mahabang pakikinig, hindi dahil sa nababagot sila kundi dahil sa mga nararamdaman nila sa kanilang katawan, bunga ng kanilang katandaan. So katulad ng pag-atake ng rayuma at kahinaan ng kanilang pandinig. So, ang oras naman ay mayroong malaking impluwensya sa pakikinig. Ang isang tagapakinig na tawagan sa hating gabi o sa madaling araw ay di kasing linaw ng pakikinig niya sa oras na nagising ang kanyang kamalayan. So, halimbawa, ang mga estudyante na may klase sa umaga ay mas aktibong tagapakinig kaysa sa mga estudyanteng panghapon sa kadahilanang ang oras ay nagiging basihan. Sa kasarian naman, sinasabing magkaiba ang interes ng mga lalaki at ng mga babae. Ang mga lalaking tagapakinig ay ayaw sa babaeng tagapagsalita dahil maligoy masyado sa pagsasalita at maraming sinasabi o ipinapaliwanag na nagiging negatibo para sa kanila kaya hindi pinapakikinggan. At bukod rito, gusto rin nilang pinakikinggan ay ang paksang may pansarili silang interes. Ang mga babae naman ay ayaw sa lalaking tagapagsalita dahil sa may katripan nga ang mga ito sa pagbibigay ng paliwanag. Higit na mahaba ang pasensya ng babae sa pakikinig kaysa sa mga lalaki dahil madali silang mainip. Sa paggamit ng instrumento sa paghahatid ng mensahe o channel, ay malaking tulong upang magkaunawaan gaya ng cellphone, telepono, mikropono, radyo at iba pa. Ngunit, epektibo pa ring channel sa pagpaparating ng mensahe ay ang personal na pakikipag-usap kaysa sa paggamit ng instrumento dahil malinaw na masasabi ang mensahe, gayon din ang kanyang emosyon. At kapag personal mo ring nasasabi ang mensahe, maaari mong maiwasan yung mga barrier. Kapag gumagamit ka kasi ng cellphone, maaaring mahina ang signal or maaaring sira yung speaker ng cellphone. So, mas maganda kapag sa personal. Sa kultura naman, ang pagkakaiba ng kultura ng tao ay nagiging dahilan rin ng mabuti at di mabuting kawilihan sa pakikinig. Ang pananalangin ng ating mga kapatid na katutubo ay iba sa pananalangin nating mga Kristiyano. Parehong Pilipino pero magkaiba ang kultura. Sa konsepto sa sarili, ang tagapakinig ay may katalinuhang taglay na maaari niyang magamit sa pagkontra o pagsang-ayon sa sinasabi ng tagapagsalita. So, ang sariling pagpapakahulugan ng tagapakinig sa kanyang naririnig na mensahe ng kausap ay maaaring magwakas sa mabuti o di mabuting katapusan. Panghuli ay ang lugar. Ang tahimik at malamig na lugar ay lubusang nakakahikayat at nakakapagpataas ng level ng konsentrasyon ng isang tagapakinig ng isang panayam. So of course, kapag mainit, maliit at magulong lugar ay nagdudulot ng pagkainis at kawalang ganang makinig ng mga tagapakinig. Dumako na tayo sa mga uri ng tagapakinig. So, ang mga ito ay madali lang maintindihan. So, eager beaver. Siya ang tagapakinig ng ngiti o tango ng tango habang may nagsasalita sa kanyang harapan. Ngunit kung naiintindihan niya ang kanyang naririnig ay isang malaking tanong. Pangalawa, ang sleeper. Siya ang tipo ng tagapakinig na nauupo sa isang tahimik na sulok ng silid. Wala siyang tunay na intensyong makinig. Ang tiger naman,
Siya ang tagapakinig na laging handang magbigay ng reaksyon sa anumang sasabihin ng tagapagsalita upang sa bawat pagkakamali ay parang tigre siyang susugod at mananampang. Bewildered, siya ang tagapakinig na kahit na anong pilit ay walang maiintindihan sa naririnig. Kapansin-pansin ang pagkunot ng kanyang noo, pagsimangot at anyong pagtataka o pagtatanong ang kawalan niya ng malay sa kanyang mga naririnig. Ang frowner naman, siya ang tipo ng tagapakinig na wari bang lagi na lang may tanong at pagdududa. So, makikita sa kanyang mukha ang pagiging aktibo, ngunit ang totoo, hindi lubos ang kanyang pakikinig kundi isang pagkukunwari lamang sapagkat ang hinihintay lamang niya ay ang oportunidad na makapagtanong para makapagpa-impress. Sunod ang relax. Kitang-kita sa kanya ang kawalan ng interes sa pakikinig. Tinutuon ang kanyang atensyon sa ibang bagay at walang makitang iba pang reaksyon mula sa kanya, positibo man o negatibo. BCB. Isa siya sa pinakaayawang tagapakinig sa anumang pangkat. Hindi lamang siya nakikinig, abala rin siya sa ibang gawain tulad ng pagsusulat, pakikipagtsismisan sa katabi, pagsusuklay o anumang gawaing walang kaugnay sa pakikinig. Panghuli ay ang two-eared listener. Siya ang pinakaaktibong tagapakinig. Nakikinig siya gamit hindi lamang ang kanyang tainga, kundi maging ang kanyang utak. Lubos ang partisipasyon niya sa gawain ng pakikinig. Makikita sa kanyang muka ang kawilihan sa pakikinig. Dumako naman tayo sa pangalawang makrong kasanayan, ang pagsasalita. Ayon dito, ito ay kakayahan at kasanayan ng isang tao na maihayag ang kanyang ideya, paniniwala at nadarama sa pamamagitan ng paggamit ng wikang naunawaan ng kanyang kausap. Pag-uusap ng dalawa o higit pang bilang ng mga tao, ang nagsasalita at ang kinakausap. So, ang ginagawa ko ngayon ay isang pagsasalita na ipapaabot ko sa inyo ang kaisipan at damdamin na niloloob ng aking pagsasalita. Ang pagsasalita rin ay isang kasangkapan upang magkaunawaan ang mga tao. So, mayroong 3 pangangailangan sa mabisang pagsasalita: ang kaalaman, kasanayan, at tiwala sa sarili. Meron namang 4 na mga kasangkapan sa pagsasalita. Una ay ang tindig. Dapat tumindig ng maginhawa at maluwag ang nagsasalita, maging anyong kagalang-galang at maginoo. Tuwid ang katawan at ulo sa paglalakad sa entablado. Sa pamamagitan nito, kapag ikaw ay nagsasalita sa gitna ng entablado at maganda ang iyong tindig, na ipapakita ang iyong pagiging confident sa mga manonood. Pangalawa, kumpas. Nakatutulong ito upang maihatid ng maayos ang mensahe. Maaaring gamitin ang buong katawan kung gumagalaw sa entablado at maaari rin namang bahagi ng katawan lamang. So, kapag ikaw talaga ay nagsasalita sa entablado ay hindi talaga maiiwasan ang kumpas ng kamay, lalo na kapag ikaw ay may pinupunto sa iyong pagsasalita. Pangatlo, ekspresyon ng muka. Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tagapakinig upang malaman ang emosyon ng nagsasalita. Siguraduhin ang salitang binibigkas ay angkop sa mga ekspresyon ng muka. Dapat talaga na nakasang-ayon yung ekspresyon ng muka sa iyong sinasalita, dahil kapag halimbawa ang sinasabi mo ay malungkot, dapat malungkot din yung ekspresyon ng muka. Kung masaya, masaya rin, kasi maguguluhan yung nanonood sa'yo kapag yung sinasabi mo ay nakakatawa tapos yung ekspresyon ng mukha mo ay nalulungkot. Pang-4, ang tinig o boses. Ito ang pinakaimportanteng kasangkapan ng pakikipagtalastasan. Nakapaloob dito ang wastong paggamit ng mga sangkap sa pagsasalita at wastong paghinga upang makatulong sa pagkaroon ng angkop at natural na tinig. So, kapag ikaw ay nagsasalita, dapat malinaw ang iyong tinig o boses nang sa gayon ay maunawaan ito ng iyong tagapakinig. Huwag kang magsalita ng sobrang bagal dahil maiinip ang iyong tagapakinig, at lalong wag kang magsasalita ng sobra namang bilis sapagkat talagang mawawalan ng interes sa'yo ang iyong tagapakinig. Huwag madaliin ang pagsasalita upang mas magkaunawaan kayo ng iyong kausap.
Sa pagpapatuloy sa iba pang mga kasanayan, ito ay bibigyang diskusyon ng aking mga kagrupo na sina Binibining Mary Ann Adora at Binibining Catherine Ann Visere. Muli, ako si Binibining Rowena Paradero. Maraming salamat sa pakikinig.